Alden, ginawa pa rin ito kahit may sakit. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Let's time magbasa tayo ng mga comment ninyo sa comment section. Nahin natin si Miss Raquel Bersosa. Sabi niya, mali kayo dyan, hindi manggagamit si Alden, no? Kung alam nyo lang, sobrang busy ni Alden nung i-offer sa kanya yung Hello Love Again na movie. Ang alam ko, busy si Alden sa shooting ng Out of Order. First directorial job niya. Nung tinawagan siya para sa sequel ng Hello Love Goodbye, tsaka teka lang ha, di ba tayong mga casual, umasa ang nag-request na magkaroon ng part 2 ng Hello Love Goodbye? Bakit ngayon inaakusahan yung manggagamit si Alden? Buti nga at pinagbigyan pa tayo ni Alden at Catherine na mag-part 2 yung movie. Malupit din kayong mga bashers kayo na nag-request natin mag-part 2 tapos sasabihin nyo user si Alden. Ginagawa lang naman ni Alden ang trabaho niya. Ang ma-entertain tayo at kiligin. Tayong mga masa or casual ang humiling niyan. Kaya wala kayong karapatan na sabihan yan ng ganyan. Ganyan si Alden. Which is true, diba? Napakasakit lang kasi minsan inaakasuhan si Alden Richards ng mga taong wala din namang ambag sa lipunan. Diyos ko, yung mga bashers na yan. So, another, sabi ni Miss G. Kapuras, paano naging user si Alden? Sikat yan. Pinipili na kasi ni Alden mga totoong friends niya. Kasi loyal yan sa ginagamit niya. Porket mabait siya, inaabuso siya. Tama lang pili niya friends niya na loyal din. And sabi ni Miss Geraldine, tingin mo Ma'am Darit, totoong nagtampo si Alden kay Kat. May nakita kasi akong blind item sa social media na parang nag-describe kay Kat at Alden. Akala raw ng aktor, gusto raw niya siya ng babaeng actress, pero nag-iba raw ang babae pagdating sa Pinas at naling raw sa isang non-showbiz raw huli na raw nalaman ng aktor, kaya sobrang nasaktan raw ito. Wala na kasing sightings ang Kat din, kaya naiisip ko rin yung totoo na sila ang binabanggit sa isang blind item. Ayan, so isa sa mga updates ko po sa inyo, nabanggit ko po ito patungkol dyan, na parang sinasabi po nila na nagkaroon nga doon ng tampuhan between them. Pero wala naman pong direktang ebidensya na makapagsasabing totoo yung mga balitang yan. So, ito na, dahil usap-usapan ngayon si Mr. Alden Richards dahil namataan po siya dito po sa concert ni Miss Jonah. At sabi nga po dito na talagang makikita po na banaag kay Alden Richards na hindi po talaga maganda yung kanyang pakiramdam. Pero sobrang grateful ni Jonah sa kanya dahil nag-show up siya kahit ganun po yung kanyang sitwasyon. So, ito na. Sabi po niya dyan, sabi po ng isang online news, masasabing okay naman ang 20th anniversary concert ni Jonah noong Sabado sa SM MOA Arena kahit hindi ito ganun kapuno. Dahil pansin-pansin kasi na walang tao sa general admission pero yung SVIP at VIP section ay sold out. Maging yung lower box section ng venue ay halos puno. Understandable naman yun dahil valid ang reason ng mga tao na nakatakot na raw lumabas dahil sa paparating na bagyo. Samantalang bukod sa mga bonggang guests, ni Jonah, isang touching moment ng show ay ipinakilala ang fearless diva, ang kanyang biological mother at mga kapatid. Ayon kay Jonah, sobrang happy niya dahil after 20 years sa showbiz, ay doon lang siya napanood ng ina na kumanta ng live sa isang concert. Inaabangan din ang number ni Jonah sa kanyang mga special guests, makasama sa isang malaking back-to-back ang song number nila Ogie Alcacid, Lani Misalucha, Shasha Padilla at Martin Rivera. Kinanta naman nila Regine Velasquez Alcacid ang mga song na ipinanlaban ni Jonah si Pinoy Pop Superstar noong 2005, kung saan si Songbird ang host. Marami naman ang nanghinayang dahil hindi natuloy ang collab song and dance number ni
ni Jonah kasama ang P-pop boy group na Alamat dahil sa technical problem. 2 beses nag-try ang singer at grupo pero walay talaga. Kaya ipinakilala na lang ni Jonah ang grupo para sa kanilang song number at saka umexit ang stage. So, natuwa po lahat ng mga artista, no, kasi sabi diyan, hindi rin naging maganda ang duet number ni na Jonah at Alden dahil hirap at kitang-kitang struggle ng aktor sa pagkanta ng live. Actually, habang kumakanta ang dalawa, ay panay na ang tanong ni Jonah sa actor kung okay lang ba ito. Malat kasi ang boses ni Tisoy. Pagkatapos silang mag-duet, ay doon lang chinika ni Jonah na may sakit si Alden at pinilit lang talaga nitong kumanta. Uploaded naman ang Broadway medley number ni Jonah with Jen Madela at ang reunion nila ng La Diva, ang mga dati niyang kasamahan na si Aisel Santos at Maricris Garcia. So, sobrang thankful nga itong si Miss Jonah kasi nga 'di ba, kahit po may sakit si Alden Richards, pinagbigyan pa rin siya nito na talagang hindi niya inindyan itong si Miss Jonah, 'di ba? Kaya talagang sobrang bilib na bilib si Jonah po kasi sinabi niya sa concert niya na wala pa pong Aldab at Kat din ay talagang meron na daw pong meron na daw na parang Joden, may Joden na daw, sabi niya, na talaga nagtawa na ng lahat, So anyways, matapos nga nito, ay nakarecover na rin si Alden Richards sa kanyang pagkakasakit, kaya naman sinabi nito na buong araw nga maglilibot si Alden para sa kanyang care aban. So nalalapit na Kapaskuhan, ibinahagi ni Alden Richards ang kanyang Christmas wish sa panayam sa GMA News. Sinabi ng aktor na hiling niya ay hindi para sa sarili kundi para sa lahat. Sana lang ma-realize ang lahat ng mga kababayan natin in position or not, to treat everyone fairly, sabi niya, no? This is the wrapping area. So, sabi niya, magbibigay daw po siya ng tulong, no, sa lahat po ng mga kababayan natin na talaga namang grabe po yung kanilang sinasabit na hirap. Talagang si Alden po, very vocal po siya sa pagsasalita patungkol sa mga isyong ganito. At yung nakikita po ninyo dito po sa ating screen, ay ito po isang ebidensya na si Alden Richards mahilig po talaga siya sa mga sports car. Grabe po yung binili niya dito, no, yung kanyang tinignan. Hindi ko alam kung binili niya ba or parang nag-promote ng mga sports car, yung mga talagang legit talaga na mamahaling mga cars, And of course, si Alden po, mahilig din po siyang mag-collect ng mga ganitong klase ng kotse. Kaya pinapatunayan lang nito na kahit punubaan siya at talagang naloko siya ng almost 100 millions ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, but still ay hindi pa rin naman dumating po siya sa punto ng kanyang buhay na nasa posisyon siya na nasa rock bottom siya, pero nakabangon siyang muli kasi 'di ba sabi nga ng kasabihan, nobody can put a good man down. Kahit ano pong pilit na ibagsak siya ng mga tao na talagang niloloko siya, but still makakabangon yan kasi mabuting tao si Alden. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.